Operation Tulong USA. And you're on. Maraming salamat mga ka-Pilipino at mga ka-OFW. Isang natatanging presentation ang ating pong gagawin sa araw na ito. At isang may pagmamalaki na Utusan.tv, ang kauna-unahang internet television station in the world na nagbabroadcast sa loob ng inyong Facebook. At ngayon ay muling gagawa tayo ng kauna-unahan sa kasaysayan ng Facebook na tayo po ay magre-record ng rap music ng isang ka-OFW natin at ito hindi pa ginagawa. Kaya mga ka-Pilipino at mga ka-OFW, antabayanan po ninyo sapagkat akin pong isa sa impapawid live sa inyo. Ang live din, at ito ay raw, ay ibig sabihin mga ka-Pilipino ay walang cutting, walang anuman. Mark, who did the shooting of a movie that there's no it is directly connecting each other instead of scene 1 go to scene 5 then go to scene 6. You know who did this? Who did that? Okay. Here's the legendary director of a movie, director of Hollywood, and the director of Citizen Kane. Oh, Orson Welles. Orson Welles. Okay. So, ito ang gagawin din natin mga ka-Pilipino. Kung sa movie ay may gumawa niyon na direktamente na nagsimula sa scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 hanggang sa matapos. Mga ka-Pilipino, dito naman sa Utusan.tv ay gagawin din po natin na raw, live, at ito po ay sa kauna-unahan. Marami nang gumawa niyan live sa mga channel ng TV stations. Pero wala pang gumawa sa loob ng Facebook, mga ka-Pilipino, at sa internet television station. Sapagkat pwede ko sabihin na ito ang kauna-unahang internet television in the world at internet television in the world na nagbabroadcast sa loob ng Facebook. Pwede ko sabihin niya sapagkat 2002, nag-on-the-air na ang inyong lingkod. Dinicide na ng inyong lingkod ang kauna-unahang internet television sa buong mundo na wala pa noon ang broadband, wala pa ang web TV, mga ka-Pilipino. 2002, nag-on-the-air na ang inyong lingkod nung dial-up pa lamang, gumagamit na ako ng internet television, mga ka-Pilipino. So, pwede kong sabihin, nakauna-unahang internet television in the world, ang Utusan.tv. At ngayon, ay gumagawa na naman tayo ng isang kasaysayan, gumawa na tayo ng isang kasaysayan, internet television first in the world, nagbo-broadcast sa loob ng inyong Facebook. At ngayon, ay gagawa na naman tayo ng panibagong kasaysayan, mga ka-Pilipino, mag-recording sa loob ng Facebook ng rap music. Kaya mga ka-Pilipino, tabayanan po ninyo. At nais kong ibalita rin sa inyo, dahil sa Facebook nakikita po ninyo ang aking ipinost kanina na umaabot na sa 72 countries ang sumusubaybay, nakasubaybay, tagasunod at sumusunod, nanonood at nakapanood sa Utusan.tv, mga ka-Pilipino, 72 countries. At sa YouTube ay tiningnan ko kanina sa analytics ng YouTube, kahapon ay 99, ngayon ay umabot sa 100. Ang pang 100 ay ang Seychelles. Spelling is, ito'y country na Seychelles, S-E-Y-C-H-E-L-L-E-S. Pronunciation nito ay Seychelles, mga ka-Pilipino. At ngayon ay nangunguna ang Kuwait sa YouTube na nanonood. Pumapangalawa ang Saudi, pumapangatlo ang Philippines, pumapang-apat ang United States, pumapang-lima ang United Arab Emirates, pumapang-anim ang Qatar, pumapang-pito ang Singapore, pumapang-walo ang Hong Kong, pumapang-siyam ang Canada, at pang-sampu ang Japan. Mga ka-Pilipino, yan po ay sa YouTube, umaabot sa 100 countries
ang nagbubukas at nanonood sa mga ipinupost po natin sa YouTube. At sa direktamenteng nanonood sa website ng Utusan.tv, ang first internet television in the world na nagbabroadcast sa loob ng inyong Facebook ay umabot sa araw na ito ng 72 countries, mga kapalibino. At ngayon ay magtutungo tayo sa Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia, na kung saan manggagaling direktamente, mga kapilipino, from Riyadh. Doon po natin i-record ang rap music ng ipinagmamalaki at hinahanga ng mga nasa Facebook, ang ating ka-OFW na wala iba kundi si Jetan Fernandez. Jetan, magandang araw, magandang gabi sa iyo diyan. Dito sa amin ay magandang hapon. Good evening sa iyo dyan, Jetan. Magandang gabi rin po sa inyo, Sir. Sir Manny, Galvito, magandang gabi po. Ayan mga kapilipino, ang inyong hinahangaang si Mr. Simpatico. Direktamente na nasa Riyadh siya, samantalang inyong lingkod ay narito sa Los Angeles, California ang studio na kinaroroonan ng Utusan.tv at siya naman ay nandoon sa kanyang tinitirhan sa Riyadh. Mga kapalibino, simulan po natin ang ating pakipag-usap sa kanya. Batiin mo ang inyong mga tagahanga sa Facebook na ngayon ay umaabot sa 72 countries ang iyong mukha na pinapanood nila ngayon. Batiin mo sila. Binabati ko po lahat ng mga Pilipino sa masulok ng mundo. Ganun po, pati sa mama ko. Huwag kang ganong kikilos, ano? Dahil nag-freeze. Okay, go ahead. Kayo dyan, at sa lahat po ng mga admins ko sa page, binabati ko rin kayo. Buhay tayong lahat. Nag-aalala ko dahil baka magalaw mo yung pinaka-sound ng ang inyong connection sa iyong computer, baka mawala ang sound natin. Ano? At any rate, gusto kong alamin sa iyo kung ilang taon ka na riyan sa Riyadh na nagtatrabaho. Dito po, sir, sa Riyadh po. Actually, first timer po ako. Bali, 1 year and 8 months. For 6 months po, pauwi na rin po ako ng Pilipinas. And doon yun po yung sanang binabala ko na makapag-recording at matuloy po yung unti-unti kong pangarap, Sir Manny. Bago tayo magtungo riya, gusto ko na muna suyuyin ang iyong pagka Mr. Simpatico. Saan ka galing sa Pilipinas? I'm from, pinanganak po ako sa Makati, and then mga magulang ko po ay from Bacolod, si Mama and si Papa po sa Iloilo, but lumaki po kami lahat magkakapatid sa Manila po, sa Mandaluyong City po. Pang-ilan ka sa mga magkakapatid? Ako po yung pangatlo po. May dalawa po akong ate. Sa office sila nagtatrabaho. And then ako po yung pangatlo. Yung bunso po namin, lalaki din po. Dalawang babae, dalawang lalaki po. Paano mo natuntunan ang pagtungo riyan sa Riyadh sa halip na ipagpatuloy mo ang iyong gustong pangarap na makamtan sa buhay? Bakit ka napunta sa Riyadh? Kasi po, ganito po, sa hirap din po ng buhay, gusto ko po may patunayan sa sarili ko, hindi yung puro asa na lang sa pamilya, and then ramdam ko po yung hirap dati sa Pilipinas, and then sinubukan ko po makipagsapalaran dito nang matikman din po yung hirap kung gaano po talaga yung buhay natin. Doon ba sa Pilipinas ay nagtrabaho ka doon o itong first job mo ang matungo dyan sa Riyadh? Actually po, Sir Manny, sa Pilipinas po, ang palagi kong trabaho, lagi po akong, nasa mall po, ang trabaho ko, dicer po, ganyan, and then, medyo nakakasawa na rin po yung trabaho, then, nakita ko po sa Pilipinas na medyo in-demand ang trabahong welder, and then, kumonsulta po ako sa mama ko from the States, and mag-aaral po ako ng course ng welding, kasi in-demand po sa iba't ibang bansa. Pinayagan niya naman po ako, binigyan niya po ako ng pang-tuition, and then, sinubukan po mag-aral for 2 months, and then, nung nakagraduate po ako, nakapasa naman po ako sa TESDA, naglakas loob po ako na magtungo po ng Saudi para subukan naman po yung buhay dito na pinangarap ko rin na makapag-abroad.
balikan ko, ano yung trabaho mo doon sa, hindi ko ganong narinig, ano yung trabaho mo doon sa mall? Trabaho ko po sa mall, merchandiser po, nagpo-promodizer, ganyan po. Nag-a-assist po sa mga customer, lahat po ng mga kailangan nila, ako po nag-a-assist. Ganun po, nakipaghalubili ako sa different kinds of people, kahit mga artista, mga congressman, mayor, ganun, nakakausap ko po, nag-a-assist po kung anong kailangan nila sa mga supplies galing katulad po ng mga gamit sa bahay, mga ganyan, mga daily needs po, mga pangangailangan, ganyan. Sa Saudi, ang sabi mo ay nag-aral ka sa TESDA ng welder. Yan ba sa ang... Pilipinas po. Oo, nag-aral ka sa TESDA ng welding, right? Ngayon, yan ba ang trabaho mo ngayon diyan sa Riyadh? Welder? Yes, sir. Welder po ako dito, sir, sa Al Ayuni Investment and Contracting Company po. Naku, nakakasira ng mata yun, hindi ba? Hindi ba sir, mahirap yun? as may based on my experience naman po, kung pag dumaan naman po kayo sa TESDA, bibigyan naman po kayo ng proper procedure, safety equipments, and then kung susunod ka naman po, wala naman pong masamang mangyayari sa inyo. Ayun. Alam mo, isa sa malaking sahuran yung welder na trabaho. Kaya, dyan ba sa trabaho mo ngayon, ito ay tinatanong ko sa mga nakakausap kong mga OFW sapagkat gusto kong i-compare ang bawat isa sa kalagayan. Diyan ba sa trabaho mo ngayon ay nakakaranas ka ng katulad ng nararanasan ng iba na nadidili ang sahod o kaya ay hindi yung katotohanan ay binibigay na sahod mo? Actually po, maswerte naman po ako kasi napunta po ako sa magandang kumpanya namin. Maluwag naman po, hindi po katulad ng ibang kumpanya na pinapaasa na sahod na malaki. Pagdating dito, hindi naman po pala totoo. Sa akin po dito, pending naman po talaga dito pagdating. Kumbaga, magpupondo po ng 2 months and then pag 3 months po, ayun, maganda naman po yung sahuran dito sa company namin. Yung pinirmahan mo sa Pilipinas ay siya rin ang sinasahod mo diyan ngayon. Yes, sir, money. Yes, sir, money. Opo. Wala naman pong silang monkey business. Direct ka ba sa kumpanya o dumaan ka sa agency? Bali, nakita ko po yan kasi sa Star Mall na may nakita po akong job fair and sinubukan ko po, nakapasa po ako sa lahat ng mga interviews and then yun po, nakapasa naman po ako kaya nandito po ako ngayon po. Sa agency po ako dumaan. Ayun. Nabanggit mo na ikaw ay naghihintay ng panahon para umuwi ka, para ipagpatuloy ang pangarap mo sa music industry. 6 na buwan pa yata ang bibilangin bago ka magtungo roon, di ba? Bago ka umuwi. Yan bang balak mo? Yes, sir, Manny. Yun po pinaghahandaan ko. Kaya medyo nag-iipon po ng konting pondo para pag-uwi po ng Pilipinas, magre-recording na po para maka-inspire din po ng mga ibang Pilipino na dadagdag sa lakas ng loob para makapagtrabaho sa ibang bansa. Alam mo, nung marinig ko sa iyo yan, na maghihintay ka pa ng 6 na buwan, sabi ko, bakit hintayin pa na expose ang iyong talento, na hintayin pa 6 na buwan, sa halip narito naman, ang nasa makabagong panahon tayo ng teknolohiya, pwede naman makatulong sa halip na maghintay ka pa ng 6 na buwan para sa ganon ay ma-expose ang iyong talino. Kaya minarapat ng inyong lingkod na susubukan natin sa kasaysayan ng Facebook na ngayon lang tayo mag-recording. Ito ay raw, mga Kapilipino, no? Kaya minarapat ko na maghanap ng mga talents, mga Kapilipino, para sa ganon ay ipakita natin sa buong mundo na tayong mga OFW ay napakarami nating mga talent, mga skills, katulad ng mga writers, mga makata, ang mga engineers. Wala pa ako na-i-interview na inventor. Kaya kung mayroong mga inventor dyan at may mga invention kayo, ay mangyari lamang na kumontak kayo sa akin sapagkat gusto kong ma-interview yung mga inventor. Ano? At ito ngayon ay pagpapatunay, mga Kapilipino, na sa field ng musika ay hindi pahuhuli ang mga Pilipino at ito'y patutunayan po natin mamaya-maya lamang. Nung bang maliit ka, ay talagang pangarap mo na maging
maging alagad ng music industry o ang iyong kinahuhumalingan lamang ay sumulat ng tula? Ganun ba? Siguro po talagang pinanganak na po talaga ako manunulat, Sir Manny, kasi bata pa lang din po ako. Nung narinig ko po yung mga rap, mga tono ng rap, tumatakbo na sa isip ko na kaya ko rin to. Kahit wala pong music, tumatakbo na po sa isip ko, tuloy-tuloy po yung kamay ko na nakakapagsulat, nakakabuo po ako ng mga tumutugma at makakatang mga salita, kaya po nakakabuo ko ng mga kanta. Na-inspired po ako lalo kay Mr. Andrew E., yung idol ko po, simula ng pagkabata ko, kaya hanggang siguro po sa paglaki ko, nadala ko po yun, Sir Manny. Oh. Nababanggit mo yung rap music. Meron ako hindi makakalimutan na karanasan hinggil sa rap music, mga kapilipino. Ito ay ibabahagi ko sa inyo dahil ito'y katotohanan. Noong hawak ko ang DCRH Operation Tulong, noon nagsimula pa lamang yung rap music, right? Ngayon, yung producer, may-ari ng recording company, hindi ko babanggitin, ay hindi pa niya ako nakikita pero sinusubaybayan niya ang aking programa. Dahil daw sa aking kadaldalan, ang sabi niya ay nag-compose na sila ng i-record para sa akin. So, nag-designate ng recording day, pinapunta ko ron. Akala ko ay magpo-programa ko ron. Nung dumating ako ron mga Pilipino, ay i-record yung rap music para sa akin. Sa katirbang sintonado si Calpito. Kaya alam nyo kung sino ang nag-record at sumikat. Yun, instead na i-recording ko, mga Kapilipino, ano pangalan ng kapatid ni Kwan? Nung sa Apo Hiking Society? Si Javier. Anong pangalan ng kapatid niya? Hindi ko po kailangan, Yun! sir. Yun! Ang kinuha nila sa halip na si Calpito mag-rap. At any rate, mga Pilipino, hindi ako marunong. Pero, sa saksakan ng daldal, nag-compose sila para daw sa akin. Magdaldal ako sa harapan ng mikropono, hindi mag-rap na may music. Mga Kapilipino, yan po ay gusto kong patunayan sa inyo ngayon na ang mga OFW ay hindi po pwede ninyong tawaran ng kanilang mga skills, talino, dunong, at knowledge, mga Kapilipino. At dahil sa ito ay didirekta ko na, ilan ang iyong re-record natin ngayon na rap music mo, Jetan? Sir Bunny, ngayon po may nakahanda po akong dalawang komposisyon. Yung unahin ko po yung Buhay Middle East po. Buhay Middle East. Opo. Okay, ganito ang gagawin natin para ihihiwalay ko ang recording nito. Para sa ganon ay hiwalay din ang mapapanood at mapapakinggan sa YouTube ng iyong mga tagahanga. Sapagkat mga Kapilipino, ito po ay gusto kong patunayan sa inyo na magagawa po ninyo. Magagawa kahit na ano. Hindi imposible na magagawa ang isang bagay kung gusto natin gawin. Kaya naman patutunayan ngayon ng Utusan.tv na pwede tayo mag-recording kahit na raw, mga Kapilipino. Hindi natin i-expect ng katulad ng recording na pwede nilang ipagbili. Subalit, ang layunin ng Utusan.tv kung bakit po natin gagawin ito, sapagkat ayokong maghintay pa si Jetan Fernandez ng 6 na buwan bago umuwi sa Pilipinas para may ipakita niya, may parinig niya sa inyo ang kanyang talent hinggil sa pagsusulat ng may tugma at pag-awit sabay ng tugma at ng musika na kung tawagin, yan ang makabagong music, ang rap music, mga Kapilipino. Kaya ngayon ay dalawa ang aming re-record at ito ay pakinggan po ninyo at panoorin, mga Kapilipino. Ano ho? So, uunahin natin ang Buhay Middle East, right? Okay? Okay. Magbibigay ako ng signal mo at pagkatapos ay sisimulan na rin namin ang recording dito. Direct, are we okay now? Are you gonna close out your show or just No, separate. Okay. Separate the recording of my show
separate the recording of his rap music. All right. So, are we ready?